Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Special election sa mahigit 50 clustered precinct sa ilang probinsya sa bansa. Mahigpit na babantayan ng Philippine National Police. Kampo ni Presumptive President Rodrigo Duterte, patuloy ang pagbuo ng listahan ng cabinet members. PPCRB ayaw nang magkomento hinggil sa mga paratang ni Senator Bongbong Marcos ukol sa umano'y kaduda-dudang resulta ng botohan sa vice presidential race. Oplan Balik Eskwela Command Center ng Department of Education handa nang tumanggap ng mga tanong at reklamo para sa darating na pasukan simula May 30. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-12 sa buwan ng Mayo, taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Mahigpit na babantayan ng mga tauhan ng Philippine National Police ang isasagawang special elections sa ilang probinsya sa bansa sa May 14. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Handa na ang Philippine National Police sa isasagawang special elections sa 52 clustered precincts sa ilang probinsya sa May 14. Ayon kay PNP-PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, magtatalaga sila ng sapat na bilang ng tauhan upang mapangalagaan ang mga election paraphernalia maging ang kaligtasan ng mga Board of Election Inspector at mga botante. Dadagdagan pa natin, but ang concept of operation ng ating Directorate for Operation is much as possible, yung mga local police na taga roon is hindi silang i-deploy but yung mga augmentation from other units just like the provincial or the regional headquarters. Nakahanda na rin ang mga pulis na posibleng magsilbi bilang Board of Election Inspector, lalo na sa mga lugar na may security concern. Hinahanda natin ang ating mga pulis just in case hindi pumunta o umattend yung mga regular BEIs. Mayroong 17,657 na mga botante sa 52 clustered precincts na magsasagawa ng special elections. 47 dito ang mayroong security concern, 2 ang nagkulang ng official ballots, 2 din ang misdelivered ang balota at 1 ang walang printed ballots. Kabilang sa mga lugar na may security concern ay ang Barangay Rojas Lope de Vega, Northern Samar, Barangay Nagpapakaw, Matunggina, Western Samar, 26 na barangay sa Binidayan, Lanao del Sur, 6 na barangay sa Pata, Sulu, 10 barangay sa Panglima, Estimo, Sulu at 3 barangay sa Tamparan, Lanao del Sur. Bagamat wala namang security concern sa Barangay Gabi, Cordova, Cebu na naitalang walang printed official ballots, nagkaroon naman ng misdelivered ng balota sa Barangay Alobo, Santa Cruz, Marinduque at Barangay Malalag, Maitum, Sarangani, habang kulang naman ang official ballot sa Barangay Mabuyong, Aninii at Barangay Insubuan, San Remeo, Antique. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Sa kaugnay na balita, magsasagawa ang COMELEC ng special elections para sa mahigit 400 botante sa Barangay Gabi sa Cordova, Cebu na hindi nakaboto dahil sa
na ipadalang maling balota. Nananawagan din sila sa mga kandidato na kusang baklasin ang mga ikinabit na campaign posters ngayong tapos na ang eleksyon. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Isang special elections ang nakatakdang isagawa ng Commission on Elections sa isang barangay sa Cordova, Cebu ngayong Sabado. Ito ay matapos hindi nakaboto ang mahigit sa 400 botante sa Barangay Gabi dahil mali ang balota na naipadala roon sa araw ng halalan. Ayon kay COMELEC Regional Director 7 Jose Nick Mendros, bukas pa darating ang mga balota na gagamitin ngayong Sabado. Samantala, ngayong araw naman ay dumating na ang consolidation and canvassing system para sa Santander at Malabuyok, kaya maisasagawa na ang canvassing sa municipal level. Kapag naitransmit na ito sa provincial level, ay maaari nang malaman kung may maipoproklama ng panalo sa pagitan nina incumbent Governor Hilario Davide III at Winston Garcia sa gubernatorial race. Samantala, nakapagsagawa na ng proklamasyon ang COMELEC sa mga nagwaging lokal na kandidato sa Cagayan de Oro City matapos ang halos 3 araw. Ayon sa COMELEC, kaninang umaga lang sila opisyal na nakapag-anunsyo ng mga nanalo dahil nagkaproblema ang koneksyon sa transmission ng na-canvas na boto sa server ng COMELEC. Alas 3 ng madaling araw kanina, unang naiproklama bilang kongresista sa District 2 si Maxi Rodriguez, si re-electionist Oscar Moreno bilang mayor ng Cagayan de Oro at Rainier Uy bilang bagong vice mayor ng lungsod. Ang ama naman ni Vice Mayor Uy na si incumbent Congressman Rolando Uy ay mananatiling kinatawan sa Kongreso ng unang distrito. Naiproklama na rin ang mga nanalong city councilors ng CDO. Samantala, nananawagan naman ang COMELEC sa mga kandidato at supporters na kusang baklasin ang kanilang ikinabit na campaign materials ngayong tapos na ang eleksyon. Ayon sa komisyon, wala silang mandato na magsagawa ng Oplan baklas at tungkulin ng mga politiko na tanggalin ang ipinaskil nilang election paraphernalias. Bilang tugon, nangako naman ang mga nagwaging kandidato sa Bulacan na sisimulan bukas ang clearing operations na target tapusin sa loob ng 1 linggo. Habang ang City Environment and Natural Resources naman sa Masbate ay nag-ikot na rin sa lungsod upang baklasin ang mga poster na nakakabit sa mga poste ng kuryente at mga pader. Ayon sa Senro, posibleng matagalan ang clearing operations dahil sa dami ng mga basura kailangang kolektahin sa urban at rural areas, pati na sa upland at coastal barangays. Kasama ang provincial news team sa iba't ibang panig ng bansa. Gladys Tuwabi, UNTV News Worldwide. Samantala, formal lang nagbigay daan si Senador Alan Peter Cayetano kay Congresswoman Leni Robredo. Ayon kay Cayetano, nasa 96% na ng kabuuang boto ay nabilang na para sa mga tumatakbo sa pagka-vice-presidente. Kaya naman tinanggap na ng senador na si Congresswoman Leni na ang nanalo sa halalan at susunod na vice president ng bansa. Hindi naman naniniwala ang Malacanang sa umano'y dayaan sa katatapos sa eleksyon dahil sa ginalaw o minanipulang transparency survey ng Commission on Elections o COMELEC. Ito ang balita ni Nelma Ribohok. Tiwala ang Malacanang sa integridad ng katatapos na eleksyon at sa kakayahan ng Commission on Elections na magdaos ng malinis na halalan. Ito ang pahayag ng Malacanang sa gitna ng mga aligasyon na pagdaraya sa katatapos na eleksyon. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sani Coloma, wala itong katotohanan at wala ring matibay na basihan. Nasa pangangasiwa ang automated election system ng COMELEC at hindi niya nakikialam ang executive branch kaya imposibleng magkaroon ng manipulasyon gaya ng aligasyon ni Presidential Candidate Senator Miriam Defensor Santiago. Yung buong automated election system ay nasa pangangasiwa ng Commission on Elections. Wala pong partisipasyon ang executive branch, kabilang ng tanggapan ng Pangulo at lahat ng sangay ng pambansang pamahalaan diyan sa paggamit ng iba't ibang aspeto ng digital technology o ng automated election system. Kinuwestiyon ni Santiago at Vice Presidential Candidate Bongbong Marcos ang resulta ng botohan sa PPCRV matapos na maagaw ni Camarines Sur Representative Leni Robredo ang lamang sa loob lamang ng ilang oras. Sinasabi rin na nagkaroon ng manipulasyon sa transparency server ng COMELEC matapos na palitan umano ang hash code nito. Masasabi naman natin na ang Pangulo ay
tinitignan ang lahat ng developments na ito with equanimity and objectivity. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. May panibagong laban na kakaharapin si Senador Grace Poe matapos itong mabigo sa kanyang kandidatura sa pagkapangulo. Ito ay ang kanyang quo warranto proceedings na naglalayong matanggal siya sa pagkasenador dahil sa issue ng kanyang citizenship na nakabinbin pa rin sa Korte Suprema. Naghain na ng urgent motion ang kampo ng petitioner na si Rezalito David upang maitakda na ang oral argument sa kaso na isasagawa sana noong Enero ngunit ipinagpaliban ng mataas na hukuman. Una na nang naglabas ng desisyon ng Senate Electoral Tribunal pabor kay Poe, ngunit hindi sumang-ayon dito ang tatlong maestrado ng Korte Suprema. Nagdesisyon na rin ang Supreme Court pabor kay Poe sa hiwalay na kaso kaugnay ng kanselasyon ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkapangulo, ngunit 7 lamang sa 15 maestrado ang sumang-ayon dito. Susunod sa ito ang balita. Oplan Balik Eskwela Command Center ng Department of Education handa nang tumanggap ng mga tanong at reklamo para sa darating na pasukan simula May 30. Presumptive President Rodrigo Duterte, malaki ang maitutulong sa pagsugpo sa krimen kung personal na pangangasiwaan ang PNP at DILG. Operasyon ng militar laban sa Abu Sayyaf Group hindi naapektuhan ng pagbabantay ng seguridad sa halalan. Sa pagpapatuloy ng ito ang balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa Pantrangco, Quezon Avenue. Ito ang balita ni Monokson live. Magandang hapon, Mon. Magandang hapon, June. Medyo matraffic na lalo na sa mga pupunta ng Maynila at uuwi ng Maynila. No? Sa oras na ito, medyo mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan dyan pa lamang sa may area ng Espanya. Tingnan natin ang sitwasyon ng traffic dito sa may Quezon Avenue. Sa mga pupunta po ng Maynila, wala po kayong dapat alalahanin kung kayo ay manggagaling dito sa may Quezon Avenue. Dahil dyan pa lamang po pagtawid nyo po ng EDSA ay wala po magiging problema sa daloy ng mga sasakyan. May counting delay lamang sa palitan po ng stop and go. Pero kahit po dito naman sa may kanto ng West Ave ay tuloy-tuloy naman po ang inyong magiging pagbiyahe. Yun nga lang, kung kayo ay malapit na po dito sa may area ng G. Araneta, nagkakaroon po ng kaunting pagbagal sa daloy ng mga sasakyan, lalo na po dyan po sa may intersection ng Quezon Ave at G. Araneta. Lalo na po kung kayo papunta po dyan sa may area ng Espanya at dadaan po dyan sa may area ng Banawe at Santo Domingo, medyo bumabagal na po ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po kayo dyan sa may area ng Welcome Rotunda, tuloy-tuloy po sa westbound lane ng Espanya at hanggang dyan sa may area po ng Quiapo. Sa mga babalik naman po ng Quezon City, kung kayo po ay galing ng Quiapo area, medyo magkakaroon po ng kaunting problema. Diyan pa lamang po sa Quezon Boulevard, diyan sa may Quiapo area at hanggang sa may area po ng Espanya. Mabagal po ang daloy ng mga sakyan diyan sa kahabaan ng Espanya, tuloy-tuloy po hanggang sa may kanto ng Welcome Rotunda. Makalagpas po diyan, bahagyan naman uusad, maluwag po ang daloy ng sasakyan diyan sa may kanto ng Banawe at Santo Domingo. At dyan po sa may area naman, malapit po sa intersection ng G. Araneta at Quezon Ave ay wala po magiging problema. Maliban na lamang sa service road going po ng G. Araneta ay light to moderate traffic po tayo dyan. At ngayon naman, sa area po na ito ng Pantrangco, dyan po sa nakikita nyo ngayon sa yung TV screen, maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan. Iyan po yung nasa bandang kaliwa. Wala po magiging problema, tuloy-tuloy po yan hanggang sa may kanto naman ng Timog. Subalit, dyan po malapit sa may EDSA, mabagal na po ang daloy ng mga sakyan. Tuloy-tuloy na po yan, moderate to heavy traffic po ang Quezon Avenue going Elliptical Road at maging po sa may area ng Elliptical Road going naman po ng Commonwealth. Paalala po sa ating mga kababayan, araw po ng Huwebes, lahat po ng sasakyan ng plate number nagtatapos sa number 7 at 8, bawal po hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Yan po ang ating traffic update. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Monokson. Nagulat mula sa Pantrangco, Quezon Avenue. Nananawagan ang grupo ng mga overseas Filipino worker kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte na bigyang prioridad ang kanilang sektor sa kanyang pag-upo sa pwesto. Ito ang balita ni Grace Casin.
13 milyong overseas Filipino workers ang nagtatrabaho sa ibang bansa sa layuning mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya. Kabilang sa kanila si Richard na isang lineman sa United Kingdom. Taong 2014 nang bumalik siya ng Pilipinas at mula noon ay hindi na nakaalis pang muli dahil sa hirap ng pag-aasikaso sa mga papel na kailangan. Sa mga agency, hirap maghanap ng trabaho. Isa pa, ang pag-aasikaso ng dokumento, hiwa-hiwalay. Sa isang araw, di mo matapos. Kailangan, gumugol ka ng isang linggo bago mo matapos lahat ng mga dokumentong kailangan mo. Pababalik-balikin ka pa. Sana magkaroon ng isang one-stop shop na ahensya ang gobyerno na nandun na lahat ang kailangan ng OFW. Para kahit paano makameno sa oras at sa gastos. Kaya naman ang Alliance for Community Transformation and Service OFW o ACTS OFW Party List ay nananawagan ngayon kay Mayor Rodrigo Duterte na bigyang pansin ang mga pangangailangan ng milyong-milyong OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo. Ayon kay OFW Advocate John Bertiz, dapat nang ipatupad ng bagong administrasyon ang pagbuo ng departamento na tatawaging Department of Migration and Development na titingin sa kapakanan ng mga OFW. Ang departamentong ito ay direktang makikipag-ugnayan sa mga OFW para sa kanilang mga pangangailangan at problema sa mga employer. Dito na po lahat, pati ang reintegrations, ang legal assistance at pati na rin po yung insurance. So hindi na yung pamilya o yung worker, isa na lang building ang pupuntahan. Nanawagan rin ang grupo kay Duterte na tuldukan na ang laglag bala scam na kadalasang nabibiktima ay mga OFW, gayon din ang mass layoff sa mga Filipino workers sa Middle East. Isusulong namin na reviewin ng ating gobyerno under the presidency of Mayor Duterte na bigyan pansin naman po ang aming sektor kasi yun po yung pinangako niya. Ang ACTS OFW Party List ay may 300,000 boto nang nakuha batay sa partial unofficial count ng COMELEC. Kapag nasa Kongreso na, unang isusulong nito ang mga panukalang batas para sa kapakanan ng mga bagong bayani ng bansa. Grace Casin, UNTV News, Worldwide. Samantala, malaking tulong sa pagsugpo ng krimen sa bansa kung mismong si Presumptive President Rodrigo Duterte ang maangasiwa sa Philippine National Police at Department of Interior and Local Government. Nagbabalik si Lea Ilagan. Hindi na mahihirapan ang Philippine National Police na magpatupad ng mga programa laban sa kriminalidad kung mismong ang Pangulo na ang tututok o magiging pinuno ng National Police Commission at Department of Interior and Local Government. Ayon kay PNP-PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, mas madaling ipatupad ang mga programa lalo na at makikipagtulungan ang mga local government units. May kapangyarihan siya para i-supervise ng Philippine National Police. And again, what happened in Davao, if replicated in all over the country, napakalaking bagay po sa peace and order sa ating bansa. At of course, malaking tulong sa Philippine National Police. Sinabi pa ni Mayor na welcome din sa kanila ang pagpapatupad sa buong bansa ng ilang ordinansa sa Davao City na napatunayang effective sa pagpapanatili ng peace and order. Kabilang na dito ang liquor ban at curfew. Kung may liquor ban aniya ay maiiwasan ang mga away na kadalasang nauuwi sa kamatayan. Ang curfew naman sa mga minor de edad ay positibong programa dahil makatutulog ng maaga ang mga bata para magkaroon ng focus sa eskwela. Once everybody is conscious with this kind of policy, lahat naman tayo susunod. I think this is high time for us to really show only not to our country but also to the world that indeed we can follow this kind of policies. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Binatikos naman ng mga motorista ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dahil sa umano'y maling pwesto ng isang traffic light sa panulukan ng Quezon Avenue at Araneta Avenue. Ito ang balita ni Monokson.
Sa unang tingin ay tila walang problema at maayos naman ang mga traffic lights sa intersection ng Quezon Avenue at Araneta Avenue. Subalit namumukod tangi ang isang traffic light na nailagay sa posisyon na hindi nakikita ng mga motorista at natatakpan ng footbridge. Sa post ng motoring website na Top Gear Philippines, umani ng batikos ang Metro Manila Development Authority dahil sa umano'y maling pwesto ng traffic light. Maging ang mga motorista hindi natuwa. Dapat sir, itaas-taas ng konti para mapansin ng driver. Dumepensa naman ang MMDA at sinabing intensyonal ang pagpapagawa sa traffic light na ito. Inihahanda daw nila ito upang bigyan daan ang pagtatanggal sa footbridge upang maitayo naman ang isang bahagi ng Skyway Stage 3 project sa dakong ito. Yung paglagay ng traffic light doon is intentional, okay? Because dadaan doon yung skyway, tatamaan yung footbridge. So para makadaan ng skyway, kailangan tanggalin ang footbridge. And pag tinanggal namin ang footbridge, para makatawid ng mahusay yung mga motorista, kailangan natin traffic light. So inabang na yon for the safety of the pedestrians. Kapag natanggal na ang footbridge, plano itong pagandahin pa ng MMDA. Gaya ng ginawa nila sa isang adopted na footbridge ng Welcome Rotunda at Quezon Avenue. Sa tulong ng Adopt a Footbridge program ng MMDA, ang pribadong sektor ang mag-aayos at magpapaganda sa mga footbridge sa Metro Manila sa ilalim ng public-private partnership. Ang mga interesadong private partner ang magpopondo ng lahat ng gastos sa pagpapaayos sa footbridge. Kasama sa rehabilitation ang paglalagay ng bubong upang maprotektahan ang mga pedestrian sa init at ulan. Mayroon ding mga halaman upang makabawas sa air pollution. Naglagay rin ang private partner ng mga CCTV at ilaw. Mayroon ding 24-hour na security guard sa footbridge. Kalaunan ay maglalagay ang MMDA ng daan para sa mga person with disabilities, gaya ng mga nagawa na sa unang Adopt a Footbridge project ng ahensya. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Bubuksan na ang Oplan Balik Eskwela Command Center ng Department of Education o DepEd sa buong bansa sa May 30. Ito'y upang tumanggap ng mga tanong at reklamo kaugnay ng pasukan sa Hunyo. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Isang buwan bago ang pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan, isa-isa nang inihahanda ng Department of Education ang mga silid-aralan at iba pang kakailanganin ng mga estudyante. Bukod sa Brigada Eskwela kung saan inaayos at nililinis ang kapaligiran at mga classroom ng paaralan, nakatakda na ring buksan sa May 30 ang DepEd Command Center. Katuwang ng DepEd sa pagtanggap ng mga tanong at reklamo ng mga magulang at estudyante ang iba't ibang ahensya at sangay ng pamahalaan gaya ng Department of Trade and Industry, Department of Transportation and Communications, Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Development Authority at Commission on Higher Education. Tinatayo natin to para sa ganon matulungan natin yung mga magulang at mga yung estudyante na mapabilis at mapasmoothen yung kanilang enrollment sa mga paaralan natin. Kaya nga nananawagan kami doon sa mga estudyante at mga magulang, huwag niyo hihintayin yung last minute. Hinihikayat din ng DepEd ang mga magulang na ikondisyon na ang kanilang mga anak, lalo na yung mga incoming kindergarten pupils upang hindi manibago sa unang araw ng klase. Mas maganda nga kung dalhin na nila during the Brigada Eskwela para sa ganon, hindi naman paglinisin, para lang makita ng mga maliliit na ito ba yung papasukan ko. Muli ring tinayak ni Asek Mateo na may sapat na mga guro at silid-aralan para sa mga incoming senior high school students. Sa Rizal High School sa Pasig City kung saan mayroong mahigit 2,000 senior high school students ang papasok sa Hunyo, kompleto na sa mga gamit at pasilidad. Gayunman, magkakaroon muna ng shifting of classes dahil sa Oktubre pa inaasahang matatapos ang bagong building na nakalaan para sa kanila. Aiko Miguel, UNTV News Worldwide. Nanindigan ng Sandigan Bayan 5th Division na hindi maaari makapagpiyansa si Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder kaugnay ng PDEP scam. Sa resolusyon ng Korte sa motion for reconsideration ng Senador sa denied bail petition, sinabi nitong walang merito ang motion ni Estrada.
Anila, walang bagong argumento na ipinahayag ang senador maliban sa mga sinabi na nito sa bail petition. Kasalukuyang nakadetine si Estrada sa PNP Custodial Center dahil sa kasong plunder kaugnay ng pag-iendorso ng kanyang PIDAF sa Peking NGOs ni Janet Lim Napoles. Narito pa po ang ilang reaksyon ng mga netizens sa tapos lang na eleksyon. Kasama pa rin po si Talia Javier. Salamat, June. Narito nga ako para bigay sa inyong ilan pang reaksyon ng ating mga netizen at ang reaksyon nila at aasahan nila sa presidential frontrunner Mayor Rodrigo Duterte. Sa ating Twitter, ang sabi ni Bea Sakdalan, #Dear President Digong, I don't have too much to ask, but one thing is I truly hope for, and that is you run this country with compassion. Ang sabi ni Valiant, Dear President Digong, sana matupad mo yung pangako mong tuldukan ang krimen, pero at the same time, mabubuhay kaming walang takot sa'yo. Ang sabi ni Verge Villar, Dear President Digong, everything you did in Davao, please do it to our country. #change is coming. Ayan po nga ilan sa reaksyon ng ating mga netizen hinggil pa rin sa eleksyon. Balik sa inyo, June. Maraming salamat, Talia. Samantala, patuloy nang binubuo ng kampo ni Presumptive President Rodrigo Duterte ang listahan ng magiging miyembro ng gabinete. Nakatakda namang magpulong sa Malacanang bukas ang transition team ni Pangulong Aquino para sa maayos na paglilipat ng kapangyarihan sa bagong administrasyon. Ito ang balita ni Janice Inhente. Abala ngayon ang kampo ni Presumptive President Rodrigo Roa Duterte sa pagbuo ng listahan ng gabinete sa gitna ng patuloy niyang pamamayagpag sa bilangan ng boto sa pagkapangulo. Ayon sa tagapagsalita ni Duterte na si Peter Labiña, patuloy na nilang pinag-aaralan ang mga taong maglilingkod sa ilalim ng Duterte administration, partikular sa mga ahensyang mangangalaga sa seguridad ng sambayanang Pilipino, gaya ng Philippine National Police. One of the priorities of the incoming president that the PNP is faithful to its mandate, no, to protect our citizenry. Matagal na kasing maraming nagtataka. Dati ang mga pulis ay ginagalang, ngayon ay kinakatakutan. So I think that would be a transformation. Kakatulungin rin ng kampo ni Duterte si Senator Pia Cayetano sa pagpili ng mga magiging miyembro ng gabinete upang magkaroon ng gender balance. I look forward to presenting to the transition team and the selection committee a complete list of qualified women to help in the administration of the Duterte presidency. Kabilang sa mga faktor na ikinukonsidera sa mga taong magiging bahagi ng gabinete ay ang pagkakaroon ng iisang pananaw sa pagkakaroon ng tunay na pagbabago sa bansa, integridad, taglay na abilidad at pang-apat ay ang nagawang personal sacrifices. Samantala, may ugnayan na rin ang Duterte camp sa kasalukuyang administrasyon para sa gagawing transition ng pamahalaan. Ayon kay Presidential Communication Secretary Sunny Coloma, bumuo na rin ang Aquino administration ng Transition Committee na kinabibilangan ng mga pinuno ng National Economic Development Authority o NEDA, Budget and Management, Finance, Foreign Affairs, Public Works and Highways at Presidential Communication Operations Office. Ang batid ko ay nagpatawag na si Executive Secretary Ochoa ng pagpupulong bukas ng hapon. Layon ng pagbubuo ng Transition Committee na magiging maayos ang paglilipat ng kapangyarihan sa bagong administrasyon. Mula dito sa Davao City, Janice Inhente, UNTV News Worldwide. Dinala sa Senado ngayong araw ang Certificate of Canvass at Election Returns para sa presidential at vice presidential elections na galing Ifugao, Batanes at Zambales na hindi nakasilid sa ballot boxes. Ito ang balita ni Brian De Paz. Patuloy na ang pagdating ng mga Certificate of Canvass mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ngayong araw dumating na sa Senado ang ER at COC mula Romblon, Sorsogon, Mandaluyong City, Baguio City, Quirino, Ilocos Sur, Guimaras, Tarlac. Dumating rin ang ER at COC ng Ifugao, Batanes, Zambales. Subalit kapansin-pansin na hindi nakasilid sa ballot boxes ang mga ito.
Sa karton lamang nakalagay ang COC mula Ifugao na napagdesisyonan ng Provincial Board of Canvassers at isinakay sa isang inarkilang sasakyan. So pag ilalagay natin doon yung 11 metal ballot boxes, hindi magkakasya. So napag-isipan namin na ilagay na lang sa karton. Practically speaking, we cannot use a bigger vehicle for that purpose. And in fact, we do not have that vehicle. Si Attorney Irving Calawad, chairman ng Provincial Board of Canvassers ng Batanes, ay sumakay ng eroplano na mag-isa lamang at nagtungo ng Senado, samantalang ang COC ay nakalagay lamang sa isang laptop bag. Meron po yung kwan doon sa office, pero yun po yung kwan yung kanina, yung sa transportation po kanina yung kwan na. Para mas madali yung Opo. Ilan po kayong nag-travel papunta rito? Bali, ako lang po. Selyado naman ang mga dalang COC at pirmado ng PBOC kahit na wala ito sa loob ng ballot boxes. May nakahanda namang ballot box ang Senado para dito ilalagay ang mga COC na sa envelope lamang isinilid. Ayon kay General Jose Balahadja, head ng Senate Security, maayos namang nakararating sa Senado ang mga ER at COC. Kahapon ay dumating sa Senado ang ER at COC mula San Juan City, Malabon, Local Absentee Voting, Oriental Mindoro, Pasig at Taguig Pateros. Nasa 107 ang total number ng Certificate of Canvass sa bawat rehiyon, lungsod at probinsya. Kasama na rito ang Local Absentee Voting. Habang nasa 61 naman ang inaasahang COC mula sa Overseas Absentee Voting. Kada 3 oras ay nag-a-update ang Senado kung ilan na ang dumarating na ER at COC na kanilang tinatanggap. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Ayaw nang palakihin pa ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa mga paratang ni Senador Bongbong Marcos kaugnay na umano'y kaduda-dudang resulta ng bilangan sa Vice Presidential race. Ito ang balita ni Joan Nano. Hindi na nais pang palakihin ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang akusasyon ni Senator Bongbong Marcos hinggil sa umano'y kaduda-dudang resulta ng bilangan ng boto sa pagka-vice-presidente. Paliwanag ng PPCRV, tinatanggap lamang nila ang bawat resulta ng automated election na pumapasok sa transparency server ng COMELEC. Kasi kami, PPCRV, tinatanggap lang namin yung resulta, electronic results from their transparency server. No? Kaya kung paano nila pinapadala sa amin, kung anong paggawa nila sa files, kung yung yung automated election system, ang COMELEC ang bahala dyan. Ayon pa kay De Villa, walang kinalaman ang PPCRV sa anumang computer command na ginagamit ng server. Sinabi rin nito na may ilang political party na rin na kumukwestiyon sa resulta ng bilangan ang nagtungo sa kanilang command center kung saan ipinakita ng PPCRV kung gaano sila ka-transparent sa resulta ng botohan. Dito nagpunta yung mga nagrereklamo na gano'n. Kaya sinamahan namin sila dun sa mga tao sa COMELEC dito sa Transparency Server Building na nandito rin sa compound, kabilang building yon. Sinamahan namin doon para tanungin nila yung COMELEC at yung Smartmatic. Sila dapat ang magbigay ng ulat noon, hindi kami Sa ginanap na press con kahapon ni Marcos sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Francesca Wang, sinabi nito na may natanggap silang ulat na umano'y nakokorap o napasukan ng bagong script o computer command ang transparency server bandang alas 10 ng gabi noong Lunes, May 9. Kaduda-duda umano ang naipasok ng computer command dahil lumalabas na pagkaraan nito ay unti-unti nang nabawasan ng lamang ni Marcos hanggang sa tuluyan ng malamangan ito ni Congresswoman Leni Robredo madaling araw noong Martes, May 10. As of 12:45 PM kanina, nangunguna pa rin si Congresswoman Representative Leni Robredo na may mahigit sa 200,000 boto laban kay Marcos. Samantala, batay sa update kanina ng PPCRV as of 11:45 noong May 11, nasa mahigit 4,000 mga presinto pa ang hinihintay pa rin ng COMELEC hanggang sa ngayon na mai-transmit ang boto sa transparency server. Pinakamarami pa rin ang mga presinto sa overseas absentee voting ang hindi pa rin nakapagtatransmit ng boto na nasa 1,359, habang ang Region 3 naman ang may pinakakaunting bilang kung saan nasa 3 presinto na lamang ang hinihintay na makapag-transmit. Umaasa naman ang PPCRV na makokumpleto na ang transmission ng OAV hanggang bukas ng umaga.
Samantala, isang ballot box din na mula sa COMELEC ang dumating kanina sa PPCRV Command Center na naglalaman ng mga certificate of canvass ng local absentee voting upang ma-encode at maisama sa bilangan ng boto. Joan Nano, UNTV News, Worldwide. Nanindigan ng COMELEC na walang epekto sa resulta ng halalan ang pagbabago sa script ng transparency server mula sa PICC. Pasay City, ito ang balita ni Victor Cozare, live. Magandang gabi, Victor. June, cosmetic change lang ang ginawa at walang magiging epekto sa ilalabas na resulta ng halalan. Ito ang binigyang diin ng COMELEC at Smartmatic kasunod ng ginawang correction sa script o program ng transparency server. Sa investigasyong isinagawa ng COMELEC, lumabas na noong 7:30 p.m. ng May 9, isang tauhan ng isang online media network ang lumapit sa tauhan ng COMELEC na nagsabing sa mga kopya ng election results na nakukuha mula sa transparency server, hindi lumalabas ang letrang NY kundi napapalitan ito ng question mark. Inumpormahan naman ng tauhan ng COMELEC ang Smartmatic at dumating sa tanggapan ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, ang project manager ng Smartmatic na si Marlon Garcia at ginawa ang kaukulang correction sa script o program ng transparency server upang mailabas ang letrang NY sa pangalan ng mga kandidatong nagtataglay nito. Ayon sa project director ng Smartmatic na si Ellie Moreno, wala nang ibang parte ng program ang ginalaw. Natural din na magbabago ang hash code dahil may linyang pinalitan sa program. Subalit ang pagbabagong ito ay walang kaugnayan sa source code naman ng automated election system kundi sa transparency server lamang. Nakahandang ilabas ng COMELEC ang kopya ng original na script ng transparency server at ang corrected version nito upang masuri ng mga interesadong grupo kung may ipinasok ba na malicious program na maaaring magbago ng ilalabas na resulta ng transparency server. Subalit ayon naman kay COMELEC Commissioner Christian Robert Lim, lumabag sa protocol ang Smartmatic sa insidenteng ito. Una, hindi muna inabisuhan si Lim bilang head ng steering committee ng 2016 elections bago ginawa ang correction. Maging ang mga political party ay saka na lamang inabisuhan nang natapos na ang ginawang pagbabago. Ayon kay Commissioner Lim, kung siya ang tatanungin, hindi na dapat binago ang script at ipinaliwanag na lamang sa mga partido kung bakit question mark ang lumalabas sa halip na NY at naiwasan na sana ang karagdagang pagdududa ng iba. June, pag-aaralan naman ng Commission on Elections kung ano ang ipapataw na penalty sa Smartmatic kasunod ng insidenteng ito. June. Maraming salamat, Victor Cosare. Nag-uulat ng live mula sa PICC. Dalawang 2,362 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Patuloy ang naging pagtugis ng militar sa bandidong grupong Abu Sayyaf sa kabila ng pagiging aktibo rin ito sa pagkakaroon ng tahimik na halalan. Ito ang balita ni Rosa Licos. Pinalaya na kahapon ang 4 na Indonesian na dinukot ng Abu Sayyaf Group noong April 15 sa Sitangkay, Tawi-Tawi at Lahad Datu, Sabah. Walang ibinigay na detalye ang militar sa dahilan at paraan ng ginawang pagpapalaya sa mga bihag. Ayon sa kasalukuyang pinuno ng Armed Forces of the Philippines na si Lieutenant General Glorioso Miranda, ngayong araw din ay ibiniyahin na ang mga ito pabalik sa Indonesia. All we know is that 4 Indonesians has been, as we speak right now, aboard a Philippine Navy vessel that will transfer them to an Indonesian vessel in our border until their final journey to their country. Itinaas man sa red alert status ang hukbong sanatahan ng Pilipinas simula noong 7 ng Mayo hanggang kahapon upang tulungan ng buong puwersa ang Commission on Elections sa pambansang halalan. Hindi naman tumigil ang mga nakatalagang tauhan ng militar sa paghabol sa mga miyembro ng teroristang grupong Abu Sayyaf.
Hindi naman gaano because we had a lot of planning at the time. So we designed this matter in order to address these two fronts. Ngayong araw ay ibinaba na rin ng militar sa Blue Alert ang status nito kaugnay ng halalan. At kahit na idaos ng mapayapa ang eleksyon noong Lunes, nananatili pa ring nakabantay ang AFP hanggang sa pagpapalit ng administrasyon. Ipinauubayan na rin ng opisyal sa mga area commander, lalo na sa mga lugar na magdaraos ng special elections kung anong alerto ang ipatutupad nila sa kanilang mga tropa. Muli ring binigyang diin ni Lieutenant General Miranda ang pagiging non-partisan ng organisasyon kahit tapos na ang halalan at tiniyak na magiging mapayapa ang transition of power sa pamamahala sa bansa. Sa pag-upo naman ng hahaliling Pangulo ng Pilipinas sa Hunyo at 30, gaya ng sinasabi sa kanilang mandato, susunod pa rin ang buong hukbong sandatahan ng Pilipinas sa ipag-uutos ng kanilang bagong Commander-in-Chief. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide. Nakaranas po ng mga pag-ulan sa iba't ibang lugar sa bansa sa maghapon. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, ano ba ang dahil ng mga pag-ulan kanina? Magandang gabi, Jun, at sa ating mga kasambahay, mga isolated thunderstorms pa rin yung sinasabi ng Pag-asa na naging dahilan ng mga pag-ulan nating naranasan sa may area ng Pampanga at ilang lugar sa Metro Manila. Yung mga karating lalawigan ay nakakaranas talaga ng mga pag-ulan, maging sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Nadadalas ito, June, dahil ayon sa Pag-asa, pag ganito talagang buwan ng May, madalas yung mga isolated thunderstorms, June. Sige, Ray, ibigay mo na ang kabuang lagay ng panahon sa buong magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong tinatawag natin na easterly, so yung hangin na galing po sa may silangan, nakaka-apekto pa rin po sa may eastern section ng Pilipinas. At yung tinatawag naman natin na tail end of a cold front ay nakaka-apekto dyan sa may extreme northern Luzon. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. May mga tsansa na magkakaroon ng isolated thunderstorms. At yun pong isla po ng Batanes, Calayan, Pabuyan Group of Islands, meron pong mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan sa lugar po na yan. Bukas po ang heat index forecast ng Pag-asa para po sa Metro Manila. Maaari pa rin pong umabot ng 40 degrees Celsius. Sa may area po ng Tuigaraw, 42.2. Sa Baguio, 25.8. At Puerto Princesa, Palawan is 38.7 degrees Celsius. Ang Visayas area, maganda pong lagay ng panahon. Pero yung ilang lugar po dyan makakaranas po ng mga pag-ulan, lalo na po sa may area ng Samar, meron po tayong mga pag-ulang mararanasan dyan. Ang heat index forecast naman sa Iloilo City, medyo malinsangan, halos 40 degrees Celsius din po ang heat index dyan. Bukas, sa Metro Cebu naman, 38.4, Tacloban City, 36.8 degrees Celsius. Ang Mindanao naman po ay makakaranas din po ng maliwalas na lagay ng panahon. May mga isolated o papulupulong pagulan, pagkilat at pagkulo. Sa Metro Davao, bukas po ang heat index forecast, 38.2, 38.4 sa may Metro o sa Zamboanga City at sa Cagayan de Oro City, 36.7 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:29 a.m. at ang pong sunset, 6:16 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-ulat mula sa UNTV Weather Center. Umabot na sa 51 lalawigan sa bansa ang apektado ng El Niño phenomenon. Sa datos ng Pag-asa, 23 probinsya ang nakararanas ng dry spell o tatlong sunod-sunod na buwan na nasa 20 hanggang 60% lamang ang naging pag-ulan. Karamihan sa mga probinsya ay nasa Luzon at Visayas. 28 lalawigan din ang nakaranas ng 60% kabawasan sa pag-ulan sa loob ng tatlong sunod-sunod na buwan sa Mindanao. Ang mga lugar naman na normal ang klima ay ang Compostela Valley, Agusan del Sur, North Cotabato, Pangasinan, Cavite, Rizal at Metro Manila. Samantala, malaki naman ang potensyal na lalo pang umunlad ang farm tourism sa Pilipinas. Ayon kay Senador Cynthia Villar, Chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food, dahil ito sa maraming likas na yaman, biological diversity at cultural heritage ng bansa. Sa ngayon, naipasa na ang Senate Bill 3003
o an act providing for the development and promotion of farm tourism in the Philippines and for other purposes at kailangan na lamang ang lagda ni Pangulong Aquino upang ganap na maging batas. Sinabi ni Villar na malaking tulong ang farm tourism upang maibalik ang glory days sa agrikultura sa bansa at potensyal nito na mapataas ang kita ng mga nasa sektor ng agrikultura at maresolba na rin ang problema sa urban mitigation. Pansamantala muna lilisanin ni Brazilian President Dilma Rousseff ang kanyang pwesto matapos makakuha ng majority of votes ng Senado sa isasagawang impeachment proceedings laban dito. Nakakuha ng 55 pabor na boto ang 81 member ng Senado. 22 naman ang tumutol dahil dito. Tatayong acting president ng bansa si Vice President Michel Temer habang sumasailalim sa 6 na buwang trial si Rousseff. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Talia Javier. Salamat, June. Umusad na si Rafael Nadal ng Spain sa third round ng Italian Open. Ito ay matapos na talunin ng 7-time tournament champion si Philipp Kohlschreiber ng Germany. Ang sagupan ang pang-13 beses na namayani si Nadal sa German tennis tour. Si Australian Nick Kyrgios ang susunod na makakalaban ni Nadal. Naunang tinalo ni Kyrgios ang 10th seed Milos Raonic ng Canada 7-6, 6-3. Formal nang nagsimula ang prestihiyosong 69th Cannes Film Festival sa France. Makulay ang opening ceremony ng festival kung saan tumayong host ang French comedian and actor na si Laurent Lafitte. Kabilang sa malalaking pangalan na dumalo sa selebrasyon ay si American director Woody Allen at Hollywood stars gaya ni Kristen Stewart, Jesse Eisenberg at Blake Lively. Ang Cannes Film Festival ay taunang ginaganap upang parangalan ang mga gumagawa ng mga pelikula at dokumentaryong mula sa iba't ibang panig ng daigdig. Kabilang sa mga Pilipino na ginawaran ng pagkilala sa Cannes ay ang batikang direktor na si Brillante Mendoza. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, June. Maraming salamat, Talia. At yan po naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita.